Binaha na rin ang ilang pang lugar sa Pasay at Maynila. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, sa ngayon malakas at tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan sa Maynila pati na sa ibang bahagi ng Pasay. Bumahanga sa tapat ng tanggapan ng Senado sa Pasay City. Hanggang gutter ang level ng tubig sa mismong harap ng Senate. Pero sa kabilang bahagi ng Jokno Boulevard, hanggang hindi ang baha. Binaha tuloy ang ilang nagpoprotesta tungkol sa flood control project. Nagdaos kasi ng prayer rally sa labas ng Senado ang ilang pari at miyembro ng simbahan para ipanawagan ang pananagutan sa maanumalyang flood control project. Galing pa raw sila sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at Quezon Province at Laguna. Hindi raw sila papitigil kahit bumahan at tuloy ang buhos ng ulan. Mamayang hapon nakatakda raw silang magbahag patungong EDSA at papunta sa EDSA Shrine. Dito naman sa kinatatayuan ko sa Manila ay malakas pa rin po yung buhos ng ulan at baha na po sa ilang bahagi. Sa Ross Boulevard, gutter deep ang level ng tubig at mabigat ang daloy ng trapiko. Tumirek ang ilang motorsiklo kaya walang nagawa ang ilang rider kung hindi itulak na lang. Wala ring nagawa yung ibang residente at commuter kung hindi lumusong sa baha. Dito sa kinatatayuan ko sa Calao, may tulang ilog na yung isang bahagi yung papunta doon sa Rojas Boulevard. Tapos naman doon sa bahagi ng Maria Orosa ay hanggang binti na yung level ng tubig. Kaya bukod sa mga tumitirik ng mga motorista, meron ding ilang sasakyan dito na nakapark na nalubog na. Marami pong mga motorista na stranded dito sa bahagi ng Calao, pati Maria Orosa. Marami kaming nakakausap na tigil yung trabaho, may ilang mga papasok sana ng trabaho na hindi na rin nakatuloy. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Connie. Yes, Darlene, kaninang umaga pa ay nag-aatrasa na nga yung ilan sa mga sasakyan at talagang grabe yung traffic dyan sa area na yan. Kamusta ngayon? Ngayon, Connie, napakabigat ng traffic dito sa bandang Calao. Pero hindi rin yan, bukod sa dahil sa volume ng mga sasakyan, yung traffic dahil hindi sila makausad. Maraming malaking parte nitong Calao, pati yung Maria Orosa, yung hindi madaraanan dahil nga sa taas ng level ng tubig. Hanggang hita na ng maraming residente yung level ng tubig dito. Kaya naghihintay yung mga motoristang nakausap namin na medyo humupa-hupa ng konti para sila ay makadaan, Connie. Pero yung mga pasahero na nagko-commute ba, meron ka ba nakita dyan na medyo na-stranded na sa ilang mga lugar? Yes, Connie, maraming mga stranded dito na pasahero. Yung ibang nakausap namin, hindi na makatuloy sa biyahe yung mga jeep at yung mga sinasakyan nila. Kaya nga, ang ginagawa nila, bumababa sila tapos naglalakad na lang. Yung iba naman, merong mga nag-book ng mga ride-hailing apps, yung mga umaangkas sila sa mga motorsiklo. Ito, stranded din sila at hindi sila makausad. Connie. Maraming salamat, Darlene Kai.